Hello guys! Welcome to the Board Exam Talks by Engineer D. In this special solo episode, I am eager to help those who failed their board exams and discover ano nga bang pwedeng gawin with that difficult reality. First of all, I would like to commend you for your bravery for being here in this podcast. Hindi ako sure kung fresh pa ba ang board exam failure mo or matagal na, pero regardless, no, hindi madali ang bumagsak sa board exam. And yet, I would assume you're here because you are ready to rise from this dark episode of your life and makapag-move on na. Pero what does it really mean to move on? Diba? Such a big word, no? Move on. Napakadaling sabihin pero mahirap gawin, no? Especially if it came from a major heartbreak such as failing the board exam. Before I proceed, I would like to establish lang no that you failing the board exam doesn't mean you are a failure. You just did not pass the board exam. Yun lang yun. No, you are not a failure. Para klaro lang. Let me establish lang din the reality na pwede ka naman talagang bumagsak, 'di ba? And pwede kang hindi pumasa. And unfortunately, nangyari sa iyo 'yon. Hindi ka umabot, kinapos, minalas. However you put it, nandito na tayo. Here we are now. Nakikinig kay Engineer D. Ano na gagawin ko, Engineer D, kasi bumagsak ako sa board exam? What can I do about it? If you ask me, mayroon lang 3 key steps. Tatlo lang. Number 1 is to accept the results. If you're still in denial, today is the day to let that go. Bumagsak ka na sa boards o ano naman ngayon, di ba? Di mo in-expect or di mo ginusto pero nangyari na. Kung ganitong real talk ang kinailangan mo, i-define, so be it. Kailangan mo lang din i-recognize, i-acknowledge na bumagsak ka. Kailangan mong daanan ang stages of grief para umabot ka kaagad dun sa dulo, which is the stage of acceptance. Kung kailangan umiyak ka, iiyak mo na yan. Go lang. Kung kailangan mong isigaw, isigaw mo na. Pumunta ka sa malayo and isigaw mo na. Unload that emotional baggage that weighs you down kesa dala-dala mo pa yan hanggang sa retake mo or next mo na pag-take ng board exam. Crying or shouting is not a sign of weakness but of strength. Especially yung mga umiiyak, no? Malakas sila kasi they are courageous enough to admit or process the emotions they are going through. Pero syempre disclaimer lang, no? Okay lang naman umiyak, okay lang sumigaw, no? Magmukmok, pero hindi ka pwedeng tumambay dyan. Daanan mo lang para ready ka na sa next step. But before I share the next step, share ko lang no, a leading brand in the construction market that has never failed its customers. Ito ang Bostik. Kung pamilyar kayo sa No More Nails, nako, I am sure you will agree with me na isa siyang adhesive na all around, pwede sa loob o labas ng bahay, na hindi mo na kailangan gumamit ng pako. No, all you need is No More Nails. It has never failed anyone na gumamit nito. Another Bostik product na tiyak at garantisadong di rin pa na-disappoint ang mga bumili dito ay ang Bostik Ultra Fino Skim Coat na isang cement-based powder para sa mga plastering sa wall ninyo sa bahay. Kapag may imperfections bago pinturahan ang inyong pader o dingding, i-Bostik Ultra Fino Skim Coat na yan. Pasalamatan ko lang saglit no, si Bostik because they made this podcast possible for you guys. Going back doon sa steps paano makapag-move on, sabi ko nga, the first one is to acknowledge or accept mo na ang reality kung nasaan ka ngayon. Pagkatapos noon, no stage na yon, the step number 1 is to accept, it's time for another A, which is assessment. Let's take a step back noong nagre-review ka or ite-take ka ng board exam. What went wrong kaya? Or bakit kaya hindi ka pumasa? Ang daming pwedeng sagot dito and ikaw lang makakasagot niyan. So, I can't answer for you because iba-iba tayo ng pinanggalingan and experience. So, walang iisang sagot para dito. Pero, magsasabi ako ng 4 na dahilan and ask yourself baka isa, dalawa, tatlo, or lahat dito ay nag-a-apply sa'yo. Number 1, wala kang bilib sa sarili mo.
Napaka-basic sa isang kumukuha ng board exam na paniwalaan ang sarili niya na kaya niya ito, itong isang malaking or pinakaimportanteng exam sa buhay niya. Kung ikaw na panghihinaan ng loob, naku, hindi ka talaga papasa sa board exam. I swear. No? If you have that lack of belief, self-belief, no, na kaya mo siyang gawin, hindi ka talaga papasa. Pero kapag ang mindset or belief mo ay papasa ka at kaya mong pumasa, you are already halfway there. Trust me, no? Kapag you have that belief already, nakatanim na siya sa utak mo, sa puso mo, that you can make it, it's already 50% possible that you will make it. Okay? That's potential reason number 1. Number 2, possible, no? Kung hindi naman problem, okay naman ako engineer D, believe naman ako sa sarili ko eh. I would guess, no, for the reason number 2 ay hindi ka nakapag-focus. Probably ikaw ay distracted, maraming pwedeng kasabay na ginagawa habang nagre-review, kagaya ng nagtatrabaho, nag-aasikaso sa pamilya if already a family man or woman, and tuluyan ka nang naubusan ng oras para sa pag-aaral or nawawalan ka na ng focus. Sabi ng iba, no, nakagawa na rin ng ganito na kaya daw pumasa ng board exam habang nagtatrabaho. Yes, I agree, pwede naman. Pero if you're going to ask me, kung kaya, no, concentrate on reviewing for the board exam and nothing else. No? Nothing else. This gives you laser focus to make sure na sa isang take lang ay may papasa mo na yung board exam mo. Kasi ang principle ko is that the more hours you put, the higher chances that you're able to pass. Diba? Siyempre kapag may ginagawa kang iba, for example, tatrabaho ka, instead na yung oras na pang-review mo ay pinang-trabaho mo, mawawalan ka ng oras sa pag-review. No? And that could cost you a lot. Diba? I understand for those na may umaasa sa kanilang pamilya, kailangan ko engineer din magtrabaho, okay, fine. Diba? So, it could be a different reason na kasi. No? So, no, reason number 3 naman is walang sistema sa pag-aaral. So, for example, if you're someone na engineer din, may oras naman ako sa pag-aaral, meron din naman, nagtatrabaho rin naman ako kasi kailangan eh. So, ngayon, baka ang kulang naman sa'yo ay sistema. Right? This also applies for those na maraming oras sa pag-review dahil full-time, no? Full-time reviewee or review student, pero hindi ka naman organized sa iyong oras. It's understandable kasi kahit ako, 'di ba, ang daming aaralin sa amin sa mga civil engineers, may 3 set, tapos ang dami pang subject per set or topics, no. So ang tendency is maguguluhan talaga. And dahil magulo ang utak, no, walang organization, magulo din ang schedule. So tipong nagsa-sacrifice na rin yung health mo, yung tulog mo, no, which is most of us hindi nare-realize, no, yung importance ng tulog at pahinga para ma-retain yung mga inaaral. No, parte dapat ng sistema mo is kung kailan ka natutulog, ilang oras 'yan, kailan ka nag-aaral, ilang problems yung inaaral mo or anong topics yung inaaral mo. So, break it down in per day, per week, per month to make sure that everything or all topics are covered. 'Di ba? Kaysa wag na lang 'yan kasi hindi naman lumalabas niyan, no. Don't make the same mistake that we did during our time na ang daming lumabas na new items na hindi lumabas in the past 8 or 9 board exams, no. So medyo mahirap talaga, no, don't take your chance, 'di ba? Skip yung ibang topics pag especially if transition or nagpalit ng examiner yung sa board exam ninyo. So, yun, no? If you didn't have that structure or sistema, no, way back, no, identify it na, ay, ako nga pala dati wala pala akong structure. At least ngayon, malaman mo na wala kang sistema sa pag-aaral. Number 4, lastly, no, kung kanina walang belief sa sarili, hindi makapag-focus, walang sistema, siguro the last one, no, I would say, no, bakit no, hindi pumasa or dahil bumagsak sa board exam, is hindi nabigyan ng pansin ang mga technicalities, no, or mga maliliit na bagay during the board exam. Who knows, 'di ba? Tama naman pala yung sagot mo. Pero na technical ang iyong test paper, nagkamali sa pag-shade, maling lapis ang nagamit kaya hindi nabasa ng computer na nag-check, maling pangalan, maling school, o kung ano man.
No, itong mga bagay na ito maliliit lang pero napakahalaga. Ngayon, sa apat na reason na yon na pwede natin i-summarize into mindset, 'di ba? Belief sa sarili, priorities, systems, and technicalities. Ano ang pinaka nag-resonate sa'yo dito? No? Alin dito ang pinaka nakaka-relate ka? Na nasabi mo kanina, ay oo nga, ito nga yung reason bakit ako bumagsak. I'll give you a few seconds to think about it, no, para at least magkaroon ka ng realization, no, upon yourself. Kung may sagot ka na, punta na tayo sa last step. Kung kanina, accept. Number 2 is assess. The last one is to adjust. Kasi magti-take ka ulit, no? My assumption here is you're going to take the board exam again. While you have the journey, no, or you're going to have the journey towards the retake sa board exam, mag-adjust ka na ng gagawin, no, based sa reason kung bakit ka bumagsak. So let's just say, mindset, no, kung dati, yung mindset ko, or for example, mindset mo na hindi ka believe sa sarili mo, no, well, let's now go to the growth mindset. Kasi yung previous mindset mo is called fixed mindset. No, fixed mindset is yung iniisip mo na mahirap. For example, ay ang hirap naman ng board exam, parang bobo naman kasi ako eh. Hindi na ako matututo. No, napakahirap naman nito, hindi ko kayang gawin. That's fixed mindset. Now, growth mindset, this is the one that you should have, no, or sana na meron ka, is yung iniisip mo na mahirap, pero sinasabi mo rin sa sarili mo na mahirap pero kakayanin at gusto kong matuto. Kaya growth mindset. Na nakita mo yung difference, 'di ba? Growth mindset opens your mind to possibilities, and yung possibilities na yun ay magpapapasa sa iyo sa board exam. Na nakita niyo yung difference. If ang problem mo ay engineer, oo nga, parang kasi ako nag-give up agad ako na tipong, ay, bobo ko naman kasi, parang di naman ako papasa. But what if you will think, no, moving forward, bobo ako pero willing ako mag-aral, gusto ko mag-aral, and kakayanin ko mag-aral. Diba? So that's the correction, no, that you need to have, or the adjustment that you need to have if mindset ang problem mo. Naman, kung problem mo naman ay priorities, yung second reason natin kanina. Ngayon, paano ka mag-a-adjust? So ngayon, dapat ang priority mo ay board exam review na. At least for a few months leading to your board exam. Siguro 3, 4, 5 months kung kaya. No, wag ka na magtrabaho. Sabi ko kanina, believer ako ng full-time review. No, kasi konting sacrifice lang. Kasi that will give you the best results. Diba? The more time that you will spend during the review, of course, assuming it will be quality time, mas mataas yung chance that you will pass the board exam. Napaka-importante na wala ka munang isasabay ng ibang priority katabi ng board exam para makapag-focus. And para sa susunod na pag-take mo, ay kayang-kaya mo na ipasa ang board exam. Kung hindi mindset or hindi naman priorities ang problema, baka naman sistema. 'Di ba? Ngayon, ang pwede mong gawin ay mag-set ng schedule ng pag-aaral, kung sistema, 'di ba? Kasi sabi ko kanina, baka schedule, baka oras, no? Mag-set rin ng target kung ilang subjects sa example sa amin sa engineering, ilang problem sets ang iso-solve sa araw o linggong ito, no? Parte rin sa sistema ang oras kung kailan or gaano kahaba ang tulog mo. 'Di ba? Anong oras ka matutulog? No, I would also recommend as part of your strategy sa sa sistema ay ang pag-group study, 'di ba? Para sa mga topics na hindi mo gaanong kabisado, so pwede kang makahingi ng tulong sa iba mong mga kaklase. Yan ang sistema. Ngayon, kung yun ang problema mo dati, it's about time na magkaroon ka ng sistema. No, kapag bulok ang sistema mo dati, palitan mo na, no? Huwag nang pabanjing-banjing. Make a very strict schedule, follow it, no? And who knows, yun pala yung magic that will lead you to the results that you want, which is to pass the board exam. At huli naman, kung hindi mindset, priorities, o sistema ang problema, baka naman technicality. So, anong gagawin? Baka na-pressure ka lang sa araw ng board exam. Kaya nagkagulo na, no? At hindi mo na alam paanong gagawin sa pag-shade, pagsulat ng pangalan, kasi labo-labo na, hindi ka nakapag-concentrate. So, anong pwedeng gawin? No? So, ako personally, this is also what I did.
during my time kasi nung time ko kasi merong sabi ko nga 'di ba may mga items na or topics na hindi lumabas sa previous board exams, 8 or 9 board exams. So syempre mahirap kasi ang tagal mo nang hindi na review, no? So what I did is I meditated, no? I took 3 deep breaths, especially during times na I felt na hala, I am anxious or natataranta na ako. No? So, ito ay isa sa mga ginawa ko, no? And shinare ko rin ito sa isa kong podcast na about ano naman, no? How meditation helped me during my board exam. Nag-meditate lang ako, huminga ng malalim para mawala yung stress, yung anxiety, kasi hindi ka na masagot. Kasi hindi na ako makasagot pala. No? So after noon, mas naging relax na ako sa pagkuha ng aking board exam. So sa'yo naman, no, if you feel anxious during the day or stress ka, pwedeng-pwede mo ring gawin, no, right before you take the board exam para walang magkamali in terms of technicalities, pag-shade, pangalan, sa lapis, no? Everything is good and ma-follow mo lahat ng instructions sa board exam. Kasi alam mo naman nakapag-aral ka may sistema ka na alam mo priority mo, may focus ka, okay naman yung mindset mo, na technical ka lang during the day of the actual board exam. So, yun ang mahirap minsan, 'di ba? Na doon ka pa napaso sa technicality. And yun lang, no? Yun ang 3 steps on what to do if you failed the board exam. Again, number 1 is to accept or acknowledge the situation. Siyempre, kailangan mong tanggapin. Ito na this is your reality already. Number 2, after mo sa stage acceptance is to have an assessment. No? I-assess mo anong nangyari. No? Is it about mindset ba? Yun ba yung problema ko dati? Is it about priorities ba? Or wala ba akong sistema? Or nagkamali ba ako sa technicalities? No, identify what went wrong. And lastly, kapag okay na yon, identify mo na, mag-adjust na. No, on what to do next time. Kasi once identify mo, among the 4, mindset, priorities, system, and technicality, alam mo nang gagawin the next time. So kapag nagawa mo itong accept, assess, and adjust ng maayos, then you are ready to listen to my other podcast entitled What to Do After You Passed the Board Exam naman. Excited akong marinig mo yon, no? Kasi tiwala na ako that this time ay papasa ka na. Kayang-kaya mo yan. This is Engineer D borrowing the words of Henry Ford saying, if you always do what you always did, you will always get what you always got. So in other words, no, kung the same and the same lang din yung ginagawa mo, kagaya ng dati, most likely ang resulta ay ganun pa din. Now, why not explore or why not change things up? Diba? Baka magbago yung resulta mo. This podcast is created by Engineer D in collaboration with Bostik. Check out Bostik Academy on their website for free webinars and seminars curated especially for construction professionals like civil engineers, architects, and designers. Like and follow Bostik Philippines on their social media platforms via Facebook and Instagram at BostikPH and YouTube at BostikPH Bostik.